Nako, heto na po mga kaubayan. Huli si Lacson. Grabe to. Breaking booking sa Senado. Nako, mainit na sagutan na tamimi sa pasabog ni Senator Marcoleta. Aba, yan po mga kaubayan ang ating aalamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, syempre, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin ipi-play ang video niyan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga post sa social media. Aba, sabi po dito sa isang post sa Bisaya sa Europe, mga kaubayan. Sabi po dito ni Soto, ako dapat paniwalaan ninyo. I'm the only senator in the Philippines that has been elected 5 times. Ayan mga kaubayan. Ano ngayon kung ito para sa akin lang ano ngayon kung ikaw ang pinaka matagal ng senador, 'di ba? Kung 5 times ka nang na-elect. Ang tanong diyan, ano ba ang nagawa mo? 'Di ba? Oh. Yan ang pinagtataka natin Sa tagal-tagal mo na diyan sa Senado, ano po ba ang nagawa mo para sa taong bayan, 'di ba? Kasi si former President Duterte, isang beses lang. Isang 6 na taon lang yon na Senate President, no? Soto. Pero maraming ipinakita, maraming nagawa. Diba? Pero ikaw, pinagmamalaki mong 5 times ka na nanalo bilang senador. Pero ang tanong, ano po ba ang nagawa mo para sa ikakabuti ng taong bayan? Yun yung pinakamahalaga doon mga karibin natin, diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni beside you, 5 times pero bobo pa rin. Ayan, nagtataka nga ako kung bakit ka nanalo. Sabi po ni Radi. Ayan sabi naman po ni Day, yes, elected 5 times dahil Comelec Garcia Mane is the key. Ayan, sige, maniwala kami sa iyo, basta paliwanag mo bakit kayo nakasakay ni Pinky sa chopper na may kasamang maleta. Correct. Nakita namin yon. Sabi naman po ni Wilfredo, bakit nanalo ka ba? Yan ang tanong. Sabi ni Samuel, sabi ni Samuel, nanalo ka nga ba? Ayun ang tanong. Ay, ganon, di wow. Sara all sa 2028 for President, sabi po ni Alvin. Sabi naman po dito ni Wilfredo, judicial overreach nga ba ang Supreme Court ayon sa kanya? Mas naniniwala ako sa katalinuhan ng justice ng Supreme Court. Ayan sa kahaba-haba ng pagpanunungkulan ni Lacson, no? Nagkaroon ang natutunan niya lang ay judicial overreach, which is questionable pa mga kaubayan. Nako. Yung 18 Marines, Soto, fake pala yun. Diba? Anyway, imbestigahan nyo kasi. Ayaw nyo imbestigahan yung 18 Marines mga kaubayan. Bakit ayaw nilang imbestigahan? Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan sa sinasabi po ni Soto na siya parang nagmamakaawa ng taong ito, no? Tingnan nyo po parang nagmamakaawa na po. Ako dapat ang paniwalaan nyo. I'm the only senator in the Philippines that has been elected 5 times. Sabi niya po, maawa naman kayo. Maniwala na kayo kay Soto. Wala na yatang naniniwala dito, Anyway, eto pa mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan din po natin to mga karibin natin si Lacson, Sabi po dito, mga kaubayan sa balita, Lacson, magiging malakas na presidential candidate sa 2028. Ayon po sa analyst. Biruin nyo yan may paganon-ganon pa kayo. Kung sa flood control scandal nga lang, hindi nyo masolve. Paano pa kung maging presidente kayo? Diba? Itong matindi mga kababayan, si Vice President Sara Duterte, talagang presidentiable. Bakit? Tingnan nyo ngayon pa nga lang mga kababayan, vice presidente pa lang siya vice presidente pa lang. Todo-todo na po ang paninira sa kanya. Todo-todo na po ang demolition sa kanya. Babae pa yan Babae pa po yan. Partida. Sa inyong mga hinayupa kayo. Partida, babae pa po ang vice presidente.
From the very beginning of this administration, binibiran na po siya mga kababayan. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin ha. Hindi nagpapatinag sa inyo. Lumalaban. Yan ang presidente. Ha? Yan ang presidentiable namin. Hindi gaya ng mga inayupak na si Tulfo presidentiable din di ba? Pero anong nangyari? Ha? Tikom sa mga nangyayari sa ating bansa. Tikom ang bibig sa mga sa flood control. Di ba? Oh. Tikom ang bibig sa investigasyon sa loto. Bigla na lang nawala. O ito namang selection, presidentiable din. Puro lalaki ito ha. Lalaki din po ito mga kababayan. Lalaki nga ba? Nagtatanong lang kung lalaki nga ba. O. Ito is protector, di ba? Protector ng mga big fish. O. Pero si BP Sara, babae po yun mga kababayan. Pero grabe ha. Dinudurog nila. Pinupukpok ng pinupukpok ha. Para lang talaga hindi na makatayo mga kababayan. Pero eto ha. Hanggang ngayon mga karibyo natin, mas lalong tumatapang, mas lalo pong tumitibay ang kanyang paninindigan at mas lalong mas ano sa atin to mas advantage to sa atin mga kababayan kung si BP Sara. Bakit? Hindi na po ito madadaan sa mga emosyon mga karibyo natin. Talagang adobe na po ang dibdib nito kasi ngayon pa lang dinudurog na po nila Kumbaga ito na po yung training ground ni BP Sara mga karibyo natin pagdating po sa politika. Ito na siguro ang pinakamalaking pagsubok ni BP Sara, no? Itong pagiging vice presidente niya. Kaya pagdating po pag maging presidente na po siya, easy na po ang lahat kasi alam niya na di ba? Alam niya na po kung sino yung mga taong dapat niyang pagkatiwalaan at alam niya kung sino po ang mga trahidor. Ayan mga kababayan. Ito, pasadahan po muna natin yung mga komento. Sabi po dito ni Jamo, how many times did I run? Sabi niya. It all end up running on empty. Ayan. Wish mo kay Kara, baka magkatotoo. Oo nga, Kara David. Sana sa birthday mo, ganun pa rin para mabawasan naman yung mga kasing lakas ng maleta. Kuratong, sabi, malakas lang pero di mananalo. Malakas ba? Hindi naman Lakas ng pagkabangag ng analyst na yan. Oo nga. Diba? Sino ba itong analyst? Wala kasi nakalagay. No? Hindi rin natin ma-open yung Okay. Pero yung analyst na yan, malakas daw ang pagkabangag, sabi po ni Jonathan. Ayan. Sabi pa dito, kunwari malinis, kawatan din yan, baliling, hindi na mananalo yan, maleta boy. Alam nyo, kung maniniwala kayo ngayon kay Lacson, masasabi ko sa inyo, isa kayo sa pinakabobo. Diba? Isa kayo sa pinakatanga. Or isa kayo sa mga nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating gobyerno kung maniniwala kayo dito kay Lacson. Diba? Or kung ibuboto nyo si Lacson bilang presidente. Ako. Baka hindi. Tingnan nyo naman yung nangyayari sa mga investigasyon. Diba? Tingnan nyo naman, mga kababayan. At tingnan nyo rin naman kung paano lumubo yung kanyang kayamanan. 5 times yata parang nakaka-scatter itong si I'm not promoting the games pero diba, naririnig natin 10 times, 5 times. Itong si Lacson mga kababayan, naka 5 times. Yung kanyang yaman ay simula na naging senador po siya ay talagang lumobo mga kababayan. Anyway, ano po yung opinion dyan mga karabing natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito, panoorin natin. Dahil kulang pa rin sa lagda ang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahad ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot? Nakatutok live, CN Cruz. Yes. Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong pisong flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Eto, putulin na natin saglit kasi partial mga kababayan, partial committee report. Alam nyo, question yan ni Senator Marcoleta Bakit mo kailangang sa publiko yung partial report, mga kaubayan, gayong partial pa lang po.
Dapat yung final report mga kababayan ang kailangan natin. No? Bakit partial lang mga kababayan? Kasi nga, hindi pa tinutukoy yung talagang mastermind eh. Yung finality niyan, alam na natin kung sino pang tinutukoy pero kasi nga matutumbok yung kanilang boss. Kaya partial report lang muna mga kababayan. Niluloko tayo dito eh. No? Paano kami maniniwala dyan sa partial report na yan? Hindi naman yan kompleto. Partial nga lang eh. Di ba? Anong malay natin doon po sa di ba, partial na yan? Yung mga susunod na mga investigation mga kababayan, doon pala lumabas ang katotohanan. Kasi itong partial report ay hindi pala totoo mga karbi natin. For example lang ha, Privilege speech. Sinabi ni Senate Luriban Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa skandalo sa flood control projects. 7 senador lang ang nakapirma dito. Kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, alam mo Lacson, kahit hindi mo na i-report yan, alam na po ng taong bayan eh. Mas advance ang taong bayan mag-isip mga kababayan. No? Kasi ngayon pa lang, di ba? Kung napapanood nyo po ito, malamang maiisip nyo. Alam ko na kung sino po ang mastermind. Sasabihin nyo sa sarili nyo, alam ko na kung sino ang mastermind. Huwag na tayong makinig kay Lacson, di ba? Parang ganun po yung ano nyo. Di ba? Iniisip ngayon. hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due by at least a majority of its members before he can yield May interpellation. yes. May I place on May na. record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. Matter of The fact, rescue, in grabe. my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privilege speech, does not entertain any interpellation. Talagang pinagmamalaki talaga ni Soto kung yung katagal-tagal niya na sa Senado, no? Yung katagal-tagal niya na sa Senado, mga kabayan, yun po ang pinagmamalaki si Soto. Alam niyo ba, bigla ko lang naisip, no? Ito pa lang si Soto, pwede nating ikumpara sa, diba yung may classmate tayo na palaging bagsak sa, sa school, diba? Yung pabalik-balik na lang sa grade 1, mga kababayan, yun si Soto, mga kababayan. Pabalik-balik na lang po sa Senado bilang senador, pero wala naman pong nagagawa para sa taong bayan. Di ba? O, grade 1 ka na naman, sabi ng teacher. O, grade 1 ka na naman. O, hindi po pumasa mami. O, ito na naman, grade 1 ka na naman. O, ibig sabihin, 6 na beses na pong naging grade 1 si Soto, pero hanggang ngayon, ano po ang kanyang natutunan, mga kababayan? Yan ay opinion ko lang bilang isang ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Kasi nga, lagi niyang pinagmamalaki na eto, di ba? 6 na taon na akong pabalik-balik dito bilang grade 1, aray ko po. Yes, Mr. President, but this is different. Because if As I said, it is the prerogative of Senator Santiago and it is likewise the prerogative of Senator Lacson. Sige, because pagtanggol he mo wants pa. that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion.
And because he doesn't want to be interpolated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name is Yan, mentioned. banatan mo. O, yan. Senator Lacson. Of course you may. Thank you, Mr. President. Banatan mo. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Tama. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I Bakit? delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world. Because So yan mga kaubayan, no? Ang pinopoint out po dito ni Senator Rodante Marcoleta, mga kaubayan, ay bakit hindi ipinatawag? Hindi man lang inimbitahan. Ha? Hindi man lang inimbestigahan itong mga key personalities, no? Key politician, key personality na magsisiwalat, 'di ba, ng katotohanan, 'di ba? Or kung hindi man sila magsisiwalat, ay pwede nating mabuko, 'di ba? Itong mga taong ito. For example na lang si Romualdez, si Bersamin, 'di ba? Pwede lang imbestigahan yan at sa pagtatanong ni Marcoleta, ni Senator Rodante Marcoleta, maaari pong lumabas ang katotohanan. Hindi po sa pagtatanong ni Lacson kasi wala naman tayong aasahan dyan. Hindi po sa pagtatanong ni Soto kasi wala rin naman po tayong aasahan dyan. Sa pagtatanong po ni Senator Rodante Marcoleta, sa pag-iimbestiga ni Senator Rodante Marcoleta, yung mga taong hindi, diba, yung mga taong hindi na ipatawag, kung pinatawag ni Lacson yun, lalabas po ang katotohanan. At isa lang po ang ipopoint noon, di ba? Ang direksyon ng pagtuturo ay sa mastermind talaga. Pero hindi nga natin na, hindi natin na-experience kasi nga si Lacson, wala eh. Hindi man lang inimbitahan. Ay, ewan ko lang kung may blue ribbon pa ba. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.